and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Proverbs 18:21. Ang kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan ng dila, at ang umiibig sa kanya ay kakain ng kanyang mga bunga. Magandang umaga po. Pinagpala po kayo ng Panginoon. Dalangin ko po na kayo nasa mabuting kalagayan. At aking pong hinihiling na sa Panginoon na nawa sa pag-uusap natin ngayong umaga ay makatanggap kayo ng katugunan sa inyong mga panalangin, kagalingan sa karamdaman. At dalangin ko rin na ang mensaheng ito ay maging solusyon sa inyong mga problema. May kapangyarihan ng salita ng tao. Kung paano ito nangyari, tatalakayin natin ito ngayong umaga. Kung ano ang lumalabas sa bibig, yun ang laman ng dibdib. Nalalantad kung sino ang pinaniniwalaan sa salitang lumalabas sa iyong bibig. Mahalagang maintindihan natin na ang iyong salita ay hindi basta naririnig. Yan ay mayroong kapangyarihan. At ang kapangyarihan ng iyong salita ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa iyo o buhay. Ang sabi kasi, death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Kung tinitingnan mo ang iyong sarili sa pananaw ng daigdig na ito, kung tinitingnan mo ang iyong sarili, kung ano yung pagtingin mo sa sarili mo, yun ang lalabas sa bibig mo. Minsan, sinasabi ng marami na sila ay napakamalas, napakahina niya. Mahirap lang kami. Hindi na ako uunlad ng buhay. Lahi kami ng sakitin. May diabetes si Papa, may diabetes si Mama. Kaya pati ako magkakaroon ng diabetes. Gusto ko maintindihan ninyo na kung ano yung lumalabas sa bibig mo, yun ka. Sa Hukom chapter 6, may isang lalaki dito sa Israel na ang pangalan ay Gideon. Dahil sa kasamaan na nagawa ng Israel laban kay Yahweh, ang mga Israelita ay hinayaan ng Diyos na masakop ng mga Midianita sa loob ng 7 taon. Higit na makapangyarihan ang mga Midianita kaysa sa mga Israelita, kaya't ang mga Israelita ay nagsipagtago sa mga kuweba at sa mga kabundukan. Tuwing magtatanim ang mga Israelita sa kanilang mga bukirin, sinasalakay sila ng mga Midianita, ang Malakita at iba pang liping galing sa disyerto. Nagkakampo ang mga ito sa lupain at sinisira ang mga pananim hanggang sa may gasa. Wala silang itinitirang anuman na maaaring pakinabangan ng mga Israelita sapagkat kinukuha nilang lahat pati ang mga tupa, baka at asno. Dumarating silang parang makapal na balang kasama ang kanilang mga baka, tolda at mga kamelyong hindi mabilang sa dami at sinisira ang lupain. Walang magawa ang mga Israelita kaya humingi sila ng tulong kay Yahweh. Ito yung bunga ng pagtalikod ng Israel sa Panginoon. Ang totoo, hindi nang iiwan ng Diyos. Ang may problema lang talaga ay ang tao. Pangako niya yun, hindi kita iiwan, hindi kita bababayaan. Pag ang tao ay tumalikod sa Diyos, ramdam naman ng Diyos na ayaw mo sa Kanya. At nandyan lang siya. Nasa tabi mo lang siya. Kaya kahit tumalikod sa Diyos ang Israel, nandyan lang ang Diyos, hindi sila iniiwanan. Tao lang naman na nangiiwan talaga sa Diyos. Dahil doon sa hirap na dinadanas nila sa loob ng 7 taon, humingi sila ng tulong kay Yahweh. Yun ang sabi ng verse 6. Humingi sila ng tulong kay Yahweh. Narinig ni Yahweh ang pagdaing ng mga Israelita. Makikita ninyo, hindi nangiiwan ang Diyos. Narinig ni Yahweh ang pagdaing ng mga Israelita dahil sa pagpapahirap ng mga Midianita. At sila'y pinadalhan niya ng propeta at ipinasabi ang ganito. Inilabas ko kayo sa Ehipto, iniligtas ko kayo sa kanilang pangalipin at sa lahat ng inyong kaaway. Natalon ninyo sila at ibinigay sa inyo ang kanilang lupain. Sinabi ko na sa inyo na ako si Yahweh na inyong Diyos at hindi kayo dapat sumamba sa mga Diyos na mga Amoreyo sa lupaing inyong tinitiran ngayon. Ngunit hindi kayo nakinig sa akin. Ano ba ang problema dito sa pagsamba sa Diyos? Ganito po kasi ito. Kung sino ang sinasamba mo, magiging ganun ka. Kaya kung sumasamba ka sa isang Diyos-Diyusan, sabihin na natin ganun, na mayroong mata, hindi naman siya nakakakita. Mayroong tenga, hindi naman siya nakakarinig.
Mayroong bibig, hindi naman siya nakakapagsalita. Mayroon siyang kamay, pero hindi naman siya makagalaw. Mayroon siyang mga paa, pero hindi naman siya makalakad. Kapag ang tao ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, magiging kamukha siya nito. Kahit nagsasalita ng Diyos, hindi niya marinig ang tinig ng Diyos. Patuloy kang gagawa ng masama dahil hindi mo naririnig ang tinig ng Diyos. Pero kapag lumapit ka kay Yahweh, maririnig mo ang tinig niya. Dumating sa Opra ang isang anghel ni Yahweh at naupo sa ilalim ng malaking puno na pag-aari ni Joas, buhat sa angka ni Abizer. Si Gideon na anak ni Joas ay kasalukuyang gumigiik ng trigo sa pisaan ng ubas. Patago ang kanyang pag-iik upang hindi siya makita ng mga Midianita. Nagpakita sa kanya ang anghel ni Yahweh at sinabi, Sumasa iyo si Yahweh, magiting na lalaki. Sumasa iyo si Yahweh, magiting na lalaki. Sumagot si Gideon, mawalang galang na po. Kung talagang kasama namin si Yahweh, bakit ganito ang nangyayari sa amin? Nasaan na ngayon ang mga babalaghang ginawa niya noong gaya ng kinuwento sa amin ng aming mga ninuno? Kung paanong sila'y iniligtas niya sa Ehipto, pinabayaan na kami ni Yahweh sa kamay ng mga Midianita. Sinabi sa kanya ni Yahweh, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga Midianita. Ako mismo ang nagsusugo sa iyo. Ngunit Panginoon, sagot ni Gideon, paano ko maililigtas ang Israel? Ang aming angkan ang pinakamahina sa lipi ni Manases at ako naman ang pinakahamak sa pamilya namin. Ito po yung nagiging attitude kapag lumayo ka sa Diyos. Pwedeng extreme na ubod ng taas ang tingin mo sa sarili mo. Pwede naman ang maging tingin mo sa sarili mo ay wala kang kakayanan. Napakahina mo. Sino ka ba sa harap ng Diyos? Pag-aralan po ninyo mabuti yung sinasabi dito. Ang sabi ng Diyos dito, ang tingin ng Diyos kay Gideon, baligtad sa tingin ni Gideon sa kanyang sarili. Ang sabi sa verse 12, nagpakita sa kanya ang anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, Sumasa iyo si Yahweh, magiting na lalaki. Dalawang salita po ito. Sumasa iyo si Yahweh, magiting na lalaki. Ang ibig sabihin ng sumasa iyo si Yahweh, hindi kailanman iniiwanan ng Diyos ang mga sumasampalataya sa Kanya kahit pa sila'y tumalikod. Patuloy na naghihintay ang Diyos sa pagbabalik loob sa Kanya ng mga tao. Hindi niya iniiwanan ng mga tao, parati siyang nakasubaybay dito, hinihintay lamang ng Diyos na hingin mo na makialam siya sa iyo. So pasinin ninyo, sumasa iyo si Yahweh. Pero ang sabi ni Gideon, iniwanan na sila ni Yahweh. Tinalikuran na sila ni Yahweh. So yung una, sumasayo si Yahweh, kasama mo si Yahweh, kasama mo ang Diyos. Tawagan mo lang siya, nakikinig siya sa iyo. Yung ikalawa, magiting na lalaki. Ang sabi ni Gideon, kami ang pinakamaliit, kami ang pinakamahina. Para bang sinasabi niya, hindi ko kaya. Wala akong lakas, hindi ko ito kayang gawin. Hindi ako magtatagumpay. Kasi yan po yung attitude ng mga lumalayo sa Panginoon. Magkabila po yan, isang extreme, yung napakataas ng pagtingin sa sarili, na akala mo, ipinapantay na ang kanyang sarili sa Diyos, meron namang sobrang hinahamak mismo ang kanyang sarili, samantalang alam ng Diyos ang kapasidad na meron ka. Alam ng Diyos ang kaya mong gawin, at pangalawa, kapag susunod ka sa Diyos, sasamahan ka niya. Itong bagay na ito ang naging karanasan ni Gideon. Kung ano yung lumalabas sa kanyang bibig, yun ang nangyayari sa kanya. Kaya, nung tumawag sila sa Panginoon, gumawa ng paraan ng Panginoon para makausap siya at ipaalaala sa kanya na siya ay nilikhang kawangis ng Diyos. Kapag ikaw ay nilikhang kawangis ng Diyos, ayon sa Genesis chapter 1, pag ikaw ay nilikhang kawangis ng Diyos, ang ibig sabihin, ang lahat ng bagay sa daigdig na ito, gamit ay salita, nilikha ng Diyos. Ang ibig sabihin, may kapangyarihan ang Diyos. May kapangyarihan ang salita ng Diyos. Punta naman tayo sa tao. Ang tao ay nilikhang kawangis ng Diyos. Kung ikaw ay kawangis ng Diyos, tulad ng Diyos, may kapangyarihan din ang iyong salita. Lalo pa kung gagamitin mo ay ang mga salita ng Diyos na ipinangako sa iyo. Ang sabi ni Gideon,
Panginoon, paano ko maililigtas ang Israel, ang aming angkan ng pinakamahina sa lipi ni Manases at ako naman ang pinakahamak sa pamilya namin? Samantalang sa verse 14, ang sabi ng Panginoon, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga Midianita. Ang tingin ng Diyos sa kanya, napakalakas niya. Napakalakas niya. At sabi ni Gideon, ang aming angkan ng pinakamaliit, pinakamahina sa lipi ni Manases at ako ang pinakahamak sa pamilya namin. Ngayon, sumobra na ang paghuhusga niya sa pagkalikha sa kanya ni Yahweh. Sinabi sa kanya ni Yahweh, makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita. Matatalo mo ang mga Midianitang ito para ka lamang lumaban sa isang tao. Mga kapatid, nilikha ka ng Diyos. Ikaw ay nilikhang kawangis ng Diyos. Mayroon kang abilidad, kakayanan na inilagay ang Diyos sa loob mo dahil ikaw ay hinubog niya, nilikha ka niyang kawangis niya. Maging ang iyong salita ay may kapangyarihan. Ang iyong salita, pag ginamit mo ito sa masama, magiging masama ang mangyayari sa iyo. Kapag ginamit mo ito sa mabuti, mabuti ang mangyayari sa iyo. Kaya, ang sabi, life and death are in the power of tongue. Yun ang sabi. So, ang sabi ni Yahweh kay Gideon, makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita. Matatalo mo ang mga Midianitang ito na parang lumalaban sa isang tao. Pagalipas ng mahabang pag-uusap, nakumbinsi rin si Gideon at nagbago ang kanyang kalagayan sa buhay. Kinilala siya ang makapangyarihang si Gideon ng Israel. So, pag ating sikaping maunawaan at maging maingat, kung wala rin lamang mabuting lalabas sa bibig mo, ka nalang magsalita. Kasi minsan, inusig ng mga leader ng simbahan ng Panginoong Jesus nung siya magkatawang tao. At kung ano-anong masasamang salita ang sinabi nila sa Panginoong Jesus. Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 12, verse 34, "You brood of vipers, how can you speak good things when you are evil? For out of the abundance of the heart, the mouth speak." Ito yung sabi ng Panginoon sa mga kausap niya na mga leader ng simbahan. Kayo lahi ng mga ulupong. Paano kayo makakapagsalita ng mabubuting bagay gayong kayo ay masasama? Sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Ano ibig sabihin? Yung lumalabas sa bibig mo, ang nagpapakilala kung sino ka, yung lumalabas sa bibig mo, kung ano ang lumalabas sa bibig mo, yun ang pinaniniwalaan. Sa Lucas 6:45 sabi, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan, samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan, sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Ingatan po natin ang salitang lumalabas sa ating bibig. Pwedeng yan ay makamatay sa iyo, sa iyong kapwa. Pwedeng yan ay makapagdulot ng buhay. Maaari kang maging masagana gamit ang iyong dila, gamit ang iyong mga salita. Maaari kang lalong maghirap o kaya ay lubusang mapahamak. May mga naghahangad na gumaling sa kanilang karamdaman sa paniniwalang sila'y pagagalingin ng Panginoong Hesus. At hindi naman sila nabibigo dahil gumagaling naman talaga sila. Pero may mga taong ang nasa isip nila ay mamamatay na ako. Hindi na ako gagaling. Lahi namin itong karamdaman na ito. Namamatay naman sila. Dahil yun ang sinasabi nila. Mayroong mga taong nagsasabing mahirap lang kami. Hindi na kami makakaahon sa kahirapan. Naghihirap talaga sila. At talagang nababaon sila sa kahirapan. Pero may mga tao naman nagsasabing, hindi, makakaahon ako sa kahirapan. Ang pangako ng Diyos sa amin, si Jesus ay nagpakadukha upang sa pamamagitan ng kanyang karukahan kami ay magsiunlad sa buhay. Kung yun ang paniniwala mo, uunlad ang buhay mo, makakaahon ka sa kahirapan. Dahil yung salitang pinanghawakan mo ay salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, mabuti, magdudulot dito sa iyong buhay. Hindi ang gusto mo, hindi ang nararamdaman mo ang magdadala sa atin sa tagumpay, kundi sino ang pinaniniwalaan mo. Kung naniniwala tayo sa Diyos, panghahawakan natin ang sinasabi ng Diyos, hindi ang sinasabi ng iba. Ipapahayag mo ito ng iyong labi. Naniniwala ka ba sa Diyos? Panghawakan mo ang sinasabi niya.
kung ang lahat ng nakikinig ng salita ng Diyos ay inia-apply ang naririnig nila mula sa Diyos, walang bagay na di tayo mapagtatagumpayan. Ulitin ko ang sinabi niya sa Lucas 6:45. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi, I suggest punuin mo ng salita ng Diyos ang iyong isip, ang iyong puso, upang ang lumabas sa iyong bibig ay mabubuting bagay. Walang ibang mabuti kundi ang Diyos. Mabuti ang kanyang salita. Kung ipapahayag ng iyong labi ang sinasabi ng Diyos, maliligtas ka. Kung ipapahayag ng iyong labi ang sinasabi ng Diyos, gagaling ka. Kung ipapahayag mo ang sinasabi ng Diyos, uunlad ka. Kung ipapahayag mo ang sinasabi ng Diyos, magtatagumpay ka. Hindi ito sa taas ng pinag-aralan. Ito'y kung sino ang iyong pinaniniwalaan. Ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo? Genesis chapter 1, verse 26 to 28, kaya pinag-usapan natin kanina, sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, sila'y kanyang nilalang ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala niya. Sino ka ba? Ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo? Ikaw ay nilikhang kawangis ng Diyos. Kawangis ka ng Diyos. Ang kanyang salita ay may kapangyarihan. Ang iyong salita ay may kapangyarihan din. Pangalawa, verse 28, sila'y pinagpala niya. Ikaw ay pinagpala ng Diyos. Bukod sa kapangyarihan ipinagkaloob sa iyo para pamahalaan ang daigdig na ito, ikaw ay pinagpala ng Diyos. Huwag mo sasabihin malas ka. Ikaw ay pinagpala ng Diyos. Ikaw ay pinagpala ng Diyos. So, ikaw ay kawangis ng Diyos, hindi galit ang Diyos sa iyo. Sa lahat ng nilikha niya, tao lamang ang hindi niya ikinahiyang likhaing kawangis niya. Tao lamang ang binigyan niya ng ikalawa, tao lamang ang binigyan niya ng kapangyarihang mamahala sa lupa. Ikatatlo, kapatid, pinagpala ka niya. Hindi ka niya isinumpa. Piliin mong maniwala sa sinasabi ng Diyos sa iyo. Isang mananampalataya ang umuwi galing sa evangelistic crusade ng kanilang simbahan. 3 araw ang kanilang krusada. Nahalataan niya na galit ang asawa niya sa kanya. Pagpasok niya ng pinto, hahalikan sana niya sa pisngi ang kanyang asawa bilang pagbati. Tinabig siya ng kanyang asawa. Ang sabi ng asawa niya sa kanya, huwag mo akong halikan, gutom ako. Ayun ang sabi ng asawa niya. Diretso sa kusina yung kanyang asawa, sabay sipa sa balde na lalagyan ng bigas. Napakaingay ng tunog ng lata. Ito ay isang timbang latang yari sa yero. Mataas ang boses ng asawa dahil kahapon pa sila walang bigas at hindi pa kumakain ng agahan ang kanyang mga anak mula pa kaninang umaga. Puro kakrusada, puro kagawain. Ngayon, paano tayo kakain? Ito yung galit na salita ng babae kay brother na laging nasa gawain. Pumasok siya sa kwarto yung lalaki at nanalangin. Nagpalit ng damit, lumabas uli. Sinigawan siya ng bungangerang asawa at sinabing, hindi pwedeng hindi kakain ng mga anak mo ngayong araw na ito. Kaninang umaga pa sila di kumakain. Pumasok uli ang lalaki sa loob ng kwarto at nanalangin. Pagkatapos ay lumabas siya. Ang sabi sa kanya ng kanyang asawa babae, o ano? Anong gagawin mo? Sabi ng asawa, napagalit ang salita. Kinuha ng lalaki ang balde. Itinayo niya ito, inayos niya ang UP ng balde. At nagsalita siya sa balde. Ang sabi niya doon sa balde, ikaw balde, ikaw ay lagayan ng bigas. Pupunuin ka ng Diyos ng bigas. Umaapaw, hindi ka mauubusan. Laging puno, umaapaw. Pagkatapos magsalita ng lalaki ng ganito, pumasok uli siya sa kwarto. 5 minutes maya may isang mama na tumatawag, pinagtatanong ang kanyang bahay.
Dito po ba nakatira si brother? Pasinghal na sumagot ng babae. Bakit? Anong problema mo? Kasi po, pinapunta ako ng amo ko kay brother dito para i-deliver ang 2 kabang bigas. Di po ba si brother yung nasa krusada kanina? Sila po kasi yung nag-pray sa amo ko. Gumaling po yung amo ko. At bilang pasasalamat, pinadalahan po ng amo ko ng bigas si brother. Biglang baba ng boses ng babae. Salamat po. Pakilagay na lang po sa kusina yung balde. Yung pakilagay na lang po sa kusina yung bigas. 2 kaban yung ibinigay sa kanya. Pinasok ang 2 kaban nung mama. Pinasok yung 2 kaban doon sa loob ng kusina. At sinalina ng babae ng bigas yung lata ng bigas na walang laman. Puno ang balde, pero yung kanyang isang sakong bigas hindi pa nababawasan. Lumabas si brother, malamig na ang ulo ng asawa niya. At sabi ng lalaki sa kanyang asawa, kahit 1 buwan di natin kayang ubusin yan. Nakayuko yung babae at pumasok uli siya sa kwarto at nagpasalamat sa Diyos. Maya-maya may kumatok uli. Asan po si brother? Dumating yung kapitbahay nila nagtitinda sa palengke at may dalang malaking supot na kulay red at hinahanap si brother. Sabi ng matandang babae, ito yung may pwesto sa palengke. Pakibigay naman po ito kay brother, pakibigay naman po ito kay brother, sabi ng matandang babae. At kinuha naman ito ng kanyang asawa. At nung makatalikod na yung babae, binuksan niya ito. At ito'y may laman na halos 4 na kilong bangos, 2 kilong pork chop, mga gulay at mga pangsahog. Naiyak ang babae. Naiyak siya. Siyang labas naman ng kanyang asawa, niyakap niya ang kanyang asawa. At ang sabi niya, hihingi mo ako ng tawad sa Diyos, nahihiya ako sa kanya. Ang sabi ni brother sa kanya, pinagpala tayo ng Diyos. Huwag mong kalilimutang may pangako siya. At yung pangako niya, panghawakan mo. Kahit kailan, tapat ang Diyos, magtiwala ka sa Kanya lagi. Ang mapapansin nyo dito, yung lumalabas sa bibig. Ang lumalabas doon sa babae, wala na tayong bigas. Wala na tayong kakainin. Nagugutom na ang iyong mga anak. Ang lumabas naman sa bibig ng lalaki, ikaw, lata ng bigas, mapupuno ka ng bigas, hindi ka maubusan. Yung lumalabas sa bibig. Naririnig ng Diyos kung ang salitang lumalabas sa bibig mo ay mula sa mga pangako niya, sa mga pangako niya sa iyo, kung ang lumalabas sa iyong bibig ay pagtitiwala sa magagawa ng Diyos sa iyong buhay. Mayroong 7 talata sa Bible na ating tingnan kung paano ito makakatulong sa inyo. Uulitin natin yung una, Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Ang kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan ng dila at ang umiibig sa kanya ay kakain ng kanyang mga bunga. Pakatandaan po natin lahat ito na mahalagang ingatan ang dila, ingatan ang bibig sa mga salitang lumalabas dito. Mas masarap na ang lalabas niyan ay papuri, parangal, pagbibigay ng kaluwalhatian sa pangalan ng ating Diyos. Yung pagsisikap natin siya masamba, yun ang sanang lumalabas sa ating mga bibig. Kasi yun ay buhay. Ang lumalabas sana sa mga bibig natin ay ipinangako mo po, Panginoon, na buhat sa iyong kayamanang hindi nauubos. Ipagkakaloob mo ang lahat ng aking pangangailangan sa pangalan ni Kristo Jesus. Sana yun ang lumalabas sa bibig natin kasi mga pangako ng Diyos yun. Ikalawa, sa Filipos chapter 4 verse 8, bilang pagtatapos mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Ang sabi ni Apostol Pablo, yan daw ang ating isaisip. Parating ang ilalagay sa isip ay yung mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue,
And if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Philippians chapter 4 verse 8. Ikatatlo, sa Matthew chapter 21 verse 22, ang sabi dito, anumang bagay na inyong hingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tanggapin. Whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. If you have faith. So, ang ibig sabihin, nitong salitang ito yung mapanghahawakan mo dahil ito'y pangako ng Diyos na naman ang iyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya. Basta't may pananampalataya, tatanggapin mo. Mangyayari ito. Yun ang palabasin mo sa bibig mo. Panginoon, ipinangako mo, anumang hilingin ko sa iyo sa panalangin na may pananampalataya ay yung ibibigay sa akin. Matatanggap ko ito. Panginoon, naniniwala ako. Mahango kami sa kahirapan. Mababayaran ko lahat ng utang ko. Pangapat, Isaiah 55 verse 11. Gayon din naman, ang mga salita na lumalabas sa aking bibig, ang mga ito hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin ito ang aking mga balak at gagawin ito ang aking mga ninanais. Ang Diyos po nangako nito at ipinahayag ito ni Isaiah sa chapter 55 verse 11. Ang lumalabas sa bibig ng Diyos, yung mga nakasulat dyan sa Bible, yung mga lumalabas na pangako ng Diyos mula sa kanyang bibig, hindi ito babalik na walang katuturan. Tutuparin ito ang mga balak ng Diyos at gagawin ito ang kanyang nais. Ang nais ng Diyos sumagana ka at ikaw ay magkaroon ng maunlad na pamumuhay para maparangalan siya at maluwalhati ang kanyang pangalan. Ang sabi, so shall my word be that goes out from my mouth. It shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose, and shall succeed in the things for which I sent it. So, ang salita ng Diyos ay hindi pwedeng mawala ng kabuluhan. Tutuparin ng Diyos ang kung ano ang kanyang sinabi mula sa kanyang salita. Mangyayari at mangyayari basta't ang kailangan mo lamang gawin, paniwalaan kung ano ang sinabi ng Diyos. Number 5 sa Marcos 11:23. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magsabi sa bundok na ito mabunot ka at mapatapon sa dagat at hindi nag-aalilangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinasabi, ay mangyayari nga ito sa kanya. So paniwalaan mo ang Diyos sa kanyang mga pangako. Totoo ang Diyos, hindi siya pwedeng magsinungaling. Number 6 sa Matthew chapter 4 verse 4, ngunit siya'y sumagot, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Pangawakan mo ito. Kasi, ang salita ng Diyos ay may buhay. Magdadala ito sa iyo sa mabuting buhay. Dadalahin ka nito sa lahat ng makabubuti para sa iyo. Number 7. 1 Peter chapter 3 verse 10, ayon sa nasusulat, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, di na nila pigilan sa pagsasabi ng kasamaan at anumang panlilinlang at madayang pananalita sa kanyang labi ay di dapat mamutabi. Ulitin natin ang basa. Maganda itong talatang ito. Ayon sa nasusulat, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, dila nila'y pigilan sa pagsasabi ng kasamaan. Ang anumang panglilinlang at madayang pananalita sa kanyang labi ay di dapat mamutawi. Gusto mo ba ng payapa at saganang pamumuhay? Ingatan ang dila sa pagsasalita. Kung nais mo ng payapa at saganang pamumuhay. So, kapag yan ang hangarin mo, may pangako ang Diyos sa iyo. Pigilan mo lang yung dila mo. Siguraduhin mong ang lalabas dyan ay mabubuting salita. Galing sa Diyos, magkakaroon ka ng kapayapaan at saganang pamumuhay. And ang sabi ng Diyos sa 1 Pedro chapter 3 verse 10. So, ang salita kasi ay very powerful. Lalo na ang salitang namutawi sa bibig ng Diyos. Mga kapatid, ingatan ng bibig. Tiyakin na ang lumalabas sa iyo ay makakabuti sa iyong buhay, makakabuti sa iyong kapwa. Dahil may kapangyarihan ng salita mo. At makikita mo ang resulta niyan
sa mga dadating na mga araw. Kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, ini-invite kita, yuko mo ang iyong ulo, tanggapin mo ang Panginoon. Pakita mo sa Kanya ang iyong paniniwala, ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Sabi mo, Panginoong Jesus, sumasampalataya ako sa iyo. Naniniwala ako na tinubos mo ako sa lahat ng aking mga kasamaan, karumihan at kasalanan doon sa krus. Namatay ka, ngunit pagkatapos ng 3 araw muli kang nabuhay. Panginoong Jesus, linisin mo ako ng iyong banal na dugo. Mula ngayon, susunod ako sa iyo. Kung ikaw po ay may karamdaman, tayo ay mananalangin. Ulitin ko, may kapangyarihan ng iyong salita. Ang palabasin mo sa iyong bibig na mga salita ay yung mga pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga sugat at latay na tinanggap ng Panginoong Yesus, ikaw ay gumaling sa karamdaman. Sumunod ka sa panalangin. Sabihin mo, Panginoong Yesus, salamat po sa kagalingan. Salamat po sa mga pangako. Naniniwala ako. Pinagaling mo na ako sa lahat ng aking karamdaman. Amen. Kung kayo po ay nakaranas ng pagpapala sa pamamagitan ng salita ng Diyos na inyong napakinggan ngayon, maaari po kayo mag-comment sa ibaba at makabalita naman po ako kung ano po yung naging resulta sa inyo ng pakikinig ng salita ng Diyos. At kung kayo po ay magpapatuloy sa Panginoon, umanap po kayo ng pinakamalapit na Christian church sa inyong paligid at makipag-fellowship po kayo at enjoyin niyo po ang inyong buhay Kristiyano. Kayo po ngayon ay anak na ng Diyos. At kung kayo naman po ay taga-Taytay, may gawain po tayo sa Taytay sa number 72, Rosario Street, Barangay San Juan, Taytay, Rizal. At sa Angono naman po sa Sitio Pinagpala, Barangay Kalayaan, Angono, Rizal. Sa likod lamang po yan ng Tahuna Building. Alas 9 po ang umpisa ng gawain sa mga gawain yan. Pinagpala po kayo ng Diyos. Kayo po ay pagpatuloy sa Panginoon, magbasa kayo ng Bible para makilala nyo ng gusto kung sinong tinanggap ninyo. Tandaan po ninyo ito. Kung ano ang lumalabas sa bibig, yun ang laman ng dibdib. Sa Diyos lahat ang kalwalatian at ang karangalan. Sa Diyos ang lahat ng papuri at ang karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And Amen. God bless you.